Ayan, may gagawin tayong Sakura AB9000. O nga pala mga sir, mga boss, sa mga regular viewers natin dyan at mga solid supporter, subscriber natin. Maraming salamat mga boss at mahigit 4 na taon na tayo nagbablog, andyan pa rin kayo. So hindi naman gaano umuusad yung subscriber count natin o yung ano natin, views natin. Pero yung mga solid viewers natin, andyan pa rin. Maraming salamat. Shout out na lang po sa inyong lahat. May gagawin tayong Sakura AB9000. Pero bago yan, sa mga bago lang dito sa aking YouTube channel ay tuloy po kayo. Pwede po kayo manood at pwede rin kayo mag-comment dyan sa baba. Ang ano nito, ang problema nito ay sabi ng may-ari nung nakausap ko kagabi, may ugong daw. Kaya kinabitan ko na ng speaker tapos yung audio, yan, may ugong. So power on na muna natin. Yan. Nakasit na siya sa DVD. So, yan, nag-switch na yung relay mode natin. Ay, input muna. Yan. Auxiliary. Ba, may tunog mga sira. Naka-off yung volume mo. Yan. Biglang lumalakas. So, may problema tong mga pitan. Sabi nga niya, hindi na rin daw gumagana to. Kaya, So, nakita ko dito, hindi namang kinalawang So, ano na lang to. Kumbaga, basic, na lang to. Naka-off na yung volume. May sounds pa rin. Palitan na lang natin lahat ng potentiometer to. Parang recondition natin. Napalitan na ba? Mukhang napalitan na rin, no? Okay. So, kabilaan, gumagana to. Kabilaan. Nakagitna naman yung balance. Ayan. Volume nga natin konti. O, gumagana naman kabilaan. Tama naman yung kabit natin. Right at saka left, yan. Okay? Siguro ang dito, gusto lang talaga ng may-ari pa condition kasi iuwi ito ng probinsya. So kalasin na lang natin, linisan natin, then palitan natin ng mga potentiometer. Yun na lang siguro gagawin natin dito sa Sakura AB9000. Okay? So buti na lang hindi ganong masalimuot. Mga boss, so habang kinakalas natin to, napansin ko tong wala palang screw. Naka lang, yan wala nang, kumbaga wala nang nut. Ito naman kulang-kulang ng screw, yan. Kasi kakalasin din natin talaga to, gawa ng tatanggalin natin yung volume. So kaya siguro nilagyan ng grounding na ganito kasi wala nang tornilyo dito. Dito dapat yan para nakakonect na sa grounding yung So kalasin na lang natin lahat. Tapos linisan natin. Then lagyan natin ng panibagong mga potentiometer. Tapos ito siguro hanapan ko na lang ng mga screw. Kasi kulang-kulang na Mga boss, medyo na-delay yung gawa natin ito. Pero tutuloy na natin. Nilinis ko na pala ito. Kung mapapansin nyo yung wala nang ganong alikabok dito sa blower. Malinis na din yung board pati dito. Yan. Kagabi, nagpalit na ako dyan ng mga potentiometer at naibalik ko na rin yung mga dinagdagan ko na rin yung mga screw kasi kulang. Nilinis ko na rin yung kaha. Ilalagay na lang natin para matesting. Yung design pala nito ay ay tawag dito. Nasa square lang talaga siya tapos sa ilalim may mga piyesa pa nakaangat siya ng konti tapos may stand naman siya. Yan. So tika lang, i-prepare ko muna tapos i-testing natin. Hey mga sir, mga boss, ayan ibalik ko na hindi pa na-screw. Nagpalit din pala ako dito ng sa gain. Puro kalawang na din pala yun. Nasaan na nga ba yun? Dito ko na ata nailagay yung ito. Yung sa gain niya, ginampera na lang. So, pinitan ko na para sigurado okay na to. So, very basic lang naman ang naging problema nito. Tamang linis lang. Tapos, palit lahat ng potentiometer. Wala naman siyang problema dito sa mainboard niya. Kaya, kahit papano, mapapasa na all ka na lang. Kumbaga, sana lahat ng mga papasok na repair ay ganito lang para mabilis natin maayos.
So, paano yan mga boss? Kita-kita tayo. Muli, kita-kits sa susunod kong video. Paalam muna pansamantala. God bless po.